Samantala, itong si former Department of Public Works and Highways Secretary Bunoan, posible pang masampahan ng mabibigat na kaso kaugnay ng katiwalian sa flood control projects ayon yan sa Independent Commission for Infrastructure. Ang mga report na yan ay tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Maaaring irekomenda pa ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa ng mas mabigat na kaso laban kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan at inang dating opisyal ng kagawaran dahil sa ghost projects sa Bulacan. Ayon kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., posibleng mas mapabigat pa ang mga kaso katulad ng kasong kriminal ang ipataw sa mga dating opisyal ng DPWH batay sa magiging karagdagang ebidensyang makakalap sa investigasyon. Sa ngayon kasi, kasong administratibo ang inabot ng pag-iimbestiga ng ICI. Bukod kay Bunoan, kasama rin sa iniimbestigahan ng dating mga undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Ito ang naging tugon ni Reyes sa pagkukwestiyon ng publiko na bakit puro mga opisyal lamang ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office ang nakakasuhan ng kasong kriminal. Sa kanina, there are plenty of cases. So we can escalate in the next finding, then escalate. We can escalate basta dumarating ebidensya. So, it's better to file one at a time than sabay-sabay. So, marami pa tayong cases, no? Pwede ma-escalate yung findings against Secretary Bunoan, etc. But right now, yun pa lang evidence, doon pa lang kami. But I'm hoping that people come out and, tell us what they know. Alright? We can escalate to a higher crime, but unti-unti tayo. Importante, gumagalaw tayo ng ibang kaso. And they are already facing some action that they have to answer. Matatandaang hinikayat ni Reyes ang publiko na lumapit at magsumbong sa kanila upang makipag-ugnayan din sa nangyayaring investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Anya, hindi pa sila nakakahanap ng matibay na ebidensya na nagkokonekta sa mga DPWH officials at mga proponent. Samantala, sinigurado rin ng komisyon na hindi nila dinidelay ang pagsasampa ng kaso at agad nila itong inaasikaso matapos makumpleto ang investigasyon. Dagdag pa niya, asahan pa ang mas maraming kaso na irerekomenda sa Ombudsman kaugnay ng katiwalian sa flood control projects. Inaasahang mas bibilis pa ang proseso dahil naaprubahan na ang budget ng komisyon. Kabilang ang pagkuha ng mas maraming abogado sa susunod na taon upang tumutok sa mga kaso. Hindi namin iniipon yung kaso. Pagtapos na namin, papal na namin, ayaw namin ipunin eh. Kasi, masama yung iniipon eh. Baka sabihin ng tao may tinatago. So once we complete it, we file right away. Kasi ibang tao, they compile it for 1 month, then they file. Mahirap pa sabihin pa, meron kami delay. So once we are complete in our findings, and we have the typist to do it, we file right away. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.